morning everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ang isi-share ko sa inyo is about na naman the Chinese Holy. Then isi-share ko sa inyo ang karanasan ko sa pag-alaga ng Chinese Holy bilang ginagawa ko rin na bonsai. Although nagsabi ng iba na itong Chinese Holy is hindi pwedeng gawing bonsai because it is not a tree, it is only an ornamental plant or a bush. So, ang i-share ko sa inyo is regarding itong what we call this attitude or behavior nitong Chinese Holy. So, ito ang isa ko na binibidyoan ko ngayon is my Chinese Holy na cascade na mamulaklak na siya. Then, it is 100% sunlight. And I have another one here na matagal na rin ito. It is also 100% sunlight. It is also a Chinese Holy. So, kaya ako sinishare sa inyo ito kasi sa dami ko ng Chinese Holy, ito lang dalawa ang nag-prosper ng Chinese Holy ko na nakabilad sa araw. Mostly, yung iba nasusunog. In fact, may ako Chinese Holy doon, ibibidyohan ko. So, ito yung Chinese Holy ko na bonsai materials na hindi nakalagay sa yung open place or walang sunlight. So ito ang nangyari niya. Ang dami nito, ang ginawa ko, kinat ko na lang. May isa pa dito. So this is another Chinese Holy. It is mini forest. Kaya lang wala siyang sunlight. So ang nangyari pala pag walang sunlight, isa parang hindi siya healthy. So it's okay for this one, pero pag tignan ito sa actual, dili siya healthy compared to nandun sa sunlight. Kaya itong Chinese Holy na ito is galing ito sa shade area. Yan. Linabas ko dito, binilad ko ng araw. So sana mag-success ito. So ito yung mga Chinese Holy riniscue ko. Tapos linagay ko na direct sunlight. Yun, galing na sa shade area. Ito pa. Yan. Then another one here. Then yun, pinutol ko na lang. That is a Chinese Holy. Sana mabuhay pa yan. Then may dito pa. That is Chinese Holy. Ito pa. Puro ito nandun sa shades area. Yun, hindi siya healthy. May dyan pa. And we have also another here. So linagay ko direct sunlight na. Sana mag-success itong ginagawa ko. So ito nga Chinese Holy dahil ganito yung niya, kalagayan, hindi healthy. Ang gawin ko, ikakat ko na lang dito. Tapos i-transfer ko sa maliit na pot. So gawin na lang ko itong mga maliit na bonsai. Then itong natira, ikakat ko ng maliit or shorter. Then ganito ang ginawa ko. Try ko to seedlings by cutting this Chinese Holy. Sana mabuhay. Then I'm using rubber sand. So dito dinala ko dito yung isa kong Chinese Holy kasi kailangan ko ng dahan-dahan tanggalin yung mga dahon na wala sa lugar, kasi pag hindi mo matanggal yan, pag dumami matinik itong dahon nito, so mahirapan ka ng tanggalin. Tapos kailangan ko itong alagaan ng careful to care of this one because dalawa lamang ito silang nag-success with yung binilad ko sa yung direct sunlight. So need to monitor now and then, lalo na ito na ay almost done with sa malapit na ito matapos, matanggalan ko na ng wire. So ang Chinese Holy is it's nice materials, kaya lang I already also experienced na minsan biglang mamatay yung mga sanga, lalo na pag dipulit mo, hindi na tutubuan ng dahon, dahil kusa na lang siya mamatay. So may mga expert naman nito na hindi can survive pa rin. So dito, ito ang itsura niya. Magalis yung tingnan pag na siya, yung nakasukad na ba. So ang gagawin ko dito, yung mga kaunting mga dahon na lumpas na sa
design ko kaysa tanggalin ko kaagad para iwas na maging pangit siya. So at least may dalawa, kahit marami yung parang nagkalisod na Chinese. So now and then lagyan ko ng abono pero kaunti lang, baka mabigla naman itong mamatay. So ito ang isa ka Chinese Holy ko na cascade. So this Chinese Holy, maliit siya pero sobra ng tanda nito. And this is the other one. Yung forma niya, magtaka ko bakit nagkaganyan, kasi ito taas, matangkad ba niya, wala namang dahon sa baba. So ang sanga niya sa taas raman, dito raman ang sanga niya sa taas. So ang ginawa ko na lang, binabaloktot ko, then it happened pa na bali pa dito. So try ko linagyan ng tape na uli naman. So dito ang yung itong essentially, kailangan bata pa yung dahon, tanggalin mo na kasi hindi pa makasugat yung mga tinik niya sa dahon. Pag maging matured na itong mga shoot niya, there's a possibility na masasugatan ka. And then after that lagyan ng abono. So ganito na na siya. Kaunti na lang ang ilagay ng abono, mga 1/8 sa teaspoon para siguro, pero pwede naman lagyan ito once every month or once every 3 weeks. So this is about my Chinese Holy. So ito naman yung pinakita ko kanina na Chinese Holy na it takes for how many years na, pero walang nangyari sa niya, yung dahon parang hindi magdahon, tapos ay sobrang tangkad. So before na ako na nasayangan ako na ikat ito ng maiksi kasi sayang yung mga sanga. Then ngayon ang decision ko naman is ikat ko ito na sobrang maliit para i-transfer to small part na nakita ko doon na hindi masyadong mas small. So itong mga sanga ikakat ko na ng maliit na maliit, tapos isama ko doon sa seedlings na pinakita ko. So kahit matagal na ako sa pagtatanim ng mga halaman o mga plant or mga bonsai materials, nahihirapan pa rin ako sa mga ibang klase na materials. Bonsai or magawa ng bonsai is walang katapusan yung pag-design natin. So yun na, maging maliit na siya, then ganyan kahaba siguro paglaki niya. So para mag-proportion. Then itong natitira, so ito na yung mga naikat ko na mga Chinese Holy na pinaiksi ko sa pagkat. At saka ito yung rubber sand na kinuha ko doon. So sa isa ko siya ditong itisok or itanim. So pag sakaling mabuhay ito, maging pwede itong gawin na mini forest. Pwede din gawin ito ng maliit na bonsai. So may mga magandang hugis na So try ko lang makasurvive ito. Doon ko ilagay ito sa siege area, yung walang init.
pangsamantala hanggang mabuhay siya. So kaya rubber sand ang ginamit ko sa pag yung cuttings kasi pag yung natural soil lang, there's maraming mga bakterya compared to river sand na kaunti lang yung bakterya, so hindi maraten itong yang sanga. Ang problema lang dito pag matuyuan ito ng tubig, matay. So yan na. So that is for about my Chinese Holy. Yung malaki na Chinese Holy ko, tinano ko, what we call this, pinating para maging maliit. So ito yung main na punuan, pinat ko, so maganda. Kung mahimong igunani kadako, mas gwapo lang taon. Marami itong Chinese Holy nandito sa paligid, may isa pa dito. Yan this is one of my Chinese Holy na winair ko. Tapos maganda yung dito starting kasi sobra. Tapos ayan matagal na ito doon sa seeds area, wala good siya na ninahon, kaya kinuha ko doon. Tapos lagyan ko ito ng abono.